Hallelujah. Ako'y nagkamali ng linggo. Parang nag-correct sa akin. Pero nung ni-edit natin yung video, mga kapatid, inalisan ko ng pastor yung San Isidro. Ang nawalan po ng gawain ay San Jose, hindi po San Isidro. Kukorek lang po natin yon. Ang San Isidro, mga kapatid, ay church ni Pastor Danny. At ang pinagpapastoran dati ni Pastor Doming ay San Jose, mga kapatid. Kasi baka makarating sa kanya, Brad, sinasara mo na yung gawain namin. Bukas pa naman. Purihin ang Panginoon. Hallelujah, tayo manalangin. Dakilang Diyos, kami po yung nagpapasalamat sa umagang ito, Lord God, na binigyan mo kami ng pagkakataon pa na makapagtipon, Panginoon, sa umagang ito kasama ang mga kapatiran, Lord God. At kami buong puso, Panginoon, nagpapasalamat sa walang hanggan. Amen. Hindi mabilang, Panginoon, na pagpapala na pinagkatalo mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa tinatanaw po namin ang utang na loob, Lord God, sa oras na ito. Ang kabutihan mo sa amin, ang pagsagip mo sa amin, Panginoon, sa pagtawid mo sa amin, sa lahat ng aming mga pangangailangan, Lord God. Tunay na ikaw ay Diyos na palaging nakatutok sa amin, nag-aalala palaging, at you take care, Lord God, of your children. Salamat, Panginoon. Naway makita mo kami sa umagang ito, Lord God, na katanggap-tanggap ang aming pagsamba sa iyo. Nawa, Lord God, maging isang masamyong bango, Panginoon, ito na may pagkalob namin sa iyo. Tingnan mo ang aming mga puso kung ito po ay pinakikita ka, Lord God, na kahit man lang tultok, Panginoon, na hindi ka nais-nais sa iyong harapan. Hinihiling po namin, alisin mo po ito, Lord God. Ihanda mo kami sa isang maganda, Panginoon, na pagsasalo-salo ng iyong salita. Nakita ko kanina na pagkabukas ko po ng ng pintuan, nag-uusap si Brother Joel at Brother Kel, sila ay nakangigit na matawa. Nawa, ganun din po, Panginoon, ang mangyari sa umagang ito. Prepare mo ang aming mga puso, Panginoon, Lord God, as we commune with you. In Jesus Christ's wonderful name we pray. And all the saints say, Amen, Lord, and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Joshua chapter 5. Okay. At narito po, Joshua chapter 5 verse 15. And the captain of the Lord's host said unto Joshua, Loose thy shoe from off thy foot, for the place whereon thou standest is holy. And Joshua did so. Gusto kong bumasa pa tayo ng isang scripture. Punta tayo ng Revelation chapter 19. Una verse 8, katapos po tayo ng 11. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen. Revelation chapter 19 verse 8. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white. For the fine linen is the righteousness of saints. And they said, we'll go to verse 11 na, siguro para mabawasan yung time. And I saw heaven opened, and behold a white horse, and he that sat upon him was called Faithful and True, and in righteousness he doth judge and make war. His eyes were as flame of fire, and on his head were many crowns, and he had a name written that no man knew, but he himself. And he was clothed with a vesture dipped in blood, and his name is called the Word of God. And the armies which were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean. Father God, sino man, Panginoon, ay maaaring magbasa ng iyong salita. Sino man may tao na may intelihensya, kakayanan, bumasa, you'd read your word, pero ikaw lamang po makapag-interpret po nito. At yun po ang nais namin sa umagang ito, interpret mo sa amin, Lord God, the way na magiging kapakipakinabang talaga ito sa aming kaluluwa. Dahil ito naman pong dahilan, bakit po kami nagtitipon sa umagang ito? Upang makarinig sa iyo, Lord God, at ang aming puso ay magkaroon ng kagalakan. At habang kami kumukonekta sa iyo, kami po ay lumalakas. At habang naunawa namin, kami po ay nagiging panatag at umiiting aming pananampalataya, Lord God, at nagiging tama ang aming tayo, panindigan, Panginoon, sa aming pananampalataya. Ito lahat po ang aming ninanasa sa umagang ito. Binihiling na magbuhos ka ng pagkain spiritual na
kalulugdan po namin, at pagkatapos po ng gawain ay masabi po namin tulad ng dalawa, napapuntang Emmaus, Lord God, sabihin nilang di ba nag-init ang ating mga kaluluwa, ang ating mga puso, sa mga salita na ating narinig. So come in our midst, Lord God. Speak your word toward us, Lord. Ikaw po ang mangusap, ikaw po ang maghimay ng tinapay ng buhay, ikaw po ang magpakain sa amin. Minister unto us, Lord God, this morning. In Jesus Christ's wonderful name we pray. Let all the saints say, Amen, Lord, and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. At maaari na po tayong makaupo. Kung ang tunay na mananampalataya, hindi pinipili. Kung sa pinilit mo, mga kapatid, saan magkakaroon ng kadakilaan ng Diyos doon? Ang gusto niya nanggagaling sa atin. We, as a pastor, I preach what is the necessary. Yung kagalakan, kadakilaan ng Diyos na dapat gawin ng mga mananampalataya. Pero it's up to you. After hearing it, it's up to you pa rin. Pero nakakaya, di ba? Nakakayaan yun sa Panginoon. Yun ang role ko. Sabihin sa inyo, i-challenge kayo na nakakahiya na hindi tayo magpakita ng kagalakan sa Panginoon. Pwede, sa ibang bagay, nagpapakita tayo. Hindi naman Diyos yun. Pero ang Diyos hawak niya ang buhay natin. Siya ang sa atin. Mga kapatid, we move, mga kapatid, and have our being sa ating Panginoon. Anumang oras gusto niya tayong bawian ng buhay, wala tayong magagawa. We don't. Sa dami ng bagay na tumugulo sa ating isipan, pangangailangan, balak, mga kapatid, pressure ng kaibigan, pressure mga kapatid ng anumang bagay yan, kuminsan di na tayo nakakapag-isip. Kaya nga, maganda yung nakakapagtipon tayo. Amen. Ini-encourage ko kayo, yung mga youth, tulad, anong pangalan mo ino? Ren, R-E-N. May hindi pa kita nakausap, kaya namin papasap ko kanya. Nakausap ko na si Romel at yung kanya. Si PJ, linggo-linggo yan. Hindi ko kailangan nakausap. Linggo-linggo ko nakakausap yan. Pero kayo, hindi ko pa kailangan nakausap. So maganda makausap ko din kayo. Kapatid, after the service, usap. Alam mo kung ano yun. Alam mo kung bakit ka narito. Kasi para malinawan mo. Kasi pag malinaw sa'yo yung bagay na ginagawa mo, na-appreciate mo. Kung di malinaw, sa'yo yung ginagawa mo, hindi mo ma-appreciate. So, you just go with the flow, pero di mo na-appreciate. So, maganda yung ma-appreciate mo at alam mo pa ano yung dapat mong gawin para sa kanya. Para kang pastor. Now, punta tayo doon sa ano. Baka hindi natin tama ng Jericho, pero gusto kong mag-review tayo ng konti para makita natin yung total picture ng ating tinatalakay, mga kapatid. Sa mga nakalipas na mahigit 2 buwan na tayo dito sa grabe na mahigit 2 buwan na pala tayo dito, hindi tayo nakakaalis na tayo nandito sa Joshua, mga kapatid. Ang ating tinitignan ay yung paglabas ng Israel from Egypt going to the Promised Land. At habang tinitignan natin ito, tinitignan natin yung anino. Bakit tinutukoy natin ito na anino? Kasi sabi ng Biblia, ang lumang tipan, Old Testament itong Joshua, ang lumang tipan ay anino ng bagay na darating. So, pag nakita mo kung ano yung anino, maunawan mo kung ano yung magaganap o makapaghahanda ka kung ano yung magaganap. Kasi hindi lamang isang pagkakataon na ang isang anino ay may isang katuparan. I will give you an example. Yung tupa, mga kapatid, hallelujah, na pinaslang, nagkaroon na ng kaganapan. Anong kaganapan? Naganap ito, mga kapatid, sa krus ng Kalbaryo. Ito yung Panginoong Kristo Jesus. Bakit natin masasabi na siya yon? Ang katuparan, dahil sa 1, Kapitulo 1, versikulo 29, sinabi ni Juan na patungkol kay Kristo, siya kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang tinukoy si Kristo, siya ang kordero. So, siya yung katuparan, natupad na. Yung kordero ng Diyos na pinaslang doon sa Egypto, bago sila lumabas, mga kapatid, ay natupad doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi na niya. Sabi doon, ipahid sa hamba. Di ba? Ipahid sa hamba yung dugo. Nakita rin natin, pinahitin sa hamba, ngunit hindi sa pintuan, kundi sa krus ng Kalbaryo, kung saan mayroon isang pahalang at isang patayo na poste. Nasusundan po natin. Tapos, ang ginamit ay hisap. Pinakita ko sa inyo ang pagkakahawig
ng hisap at ng cut o nine-tail na pang latay, mga kapatid. At nakita natin yung hisap ang pinagpahid, mga kapatid, doon sa dugo, doon sa hamba, doon sa chapter 12, lumang tipan, mga kapatid. Pero nung natupad, kailangan masugatan yung likod sa pamagitan ng cut o nine-tail ng panghampas, mga kapatid, na parang hisap, upang mapahid yung dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Natupad. At nakita rin din natin yung earth. Kailangan kumain ka ng mapait na gulay, kasama yung tupa, yung kordero na pilas lang, mga kapatid. Bakit kailangan itong isama doon sa kordero at bakit kailangan ito, mga kapatid, na lutuin sa apoy? So nakita natin, pag niluto mo sa apoy, ang sabi pa nga doon, maglutuin sa tubig. Huwag kainin na hilaw. Kasi pag niluto mo sa apoy, lalabas yung mantika. At nakita natin, yung mantika, mga kapatid, ito ay nag-aalis ng pait. O tawagin sa English, mga kapatid, ay bitter blocker. So nakita natin, mga kapatid, na kailangan yung langis upang ito ay i-block o alisin yung pait, mga kapatid, ng gulay at ito ay makain dahil yung gulay, meron itong healing property. At ang healing property ng gulay, pag hindi mo kailangan, wala siyempre, hindi mo pakikinabangan yung healing property. Ito ay astringent, sabi ko hindi para sa mukha. Ito, mga kapatid, ay nagsasara ng pores. Bakit kailangan masara yung pores? Dahil pag ikaw ay naglalakbay, pinapawisan nga. And to conserve water, kailangan masara yung pores. So kung meron kang bitter herb na kinain, sinasara niyo yung pores, mga kapatid, na skin mo. Then, ito ay toning. Hindi yung toning ni Johnny Midnight. Yung mga umabot kay Johnny. Sino yung umabot kay Johnny Midnight? Gabi pa pala umabot kay Johnny Midnight. Ano sinasabi ito? May chat-chat ito, di ba? Gabi. Tapos meron siyang triangle. Hindi po yun. Tapos may tubig. Yung iniinom. Hindi po yun. Yung toning, nagpapalakas po yun. Pinokondisyon niya yung katawan mo. Bakit? Because you're going to trouble, mga kapatid. Kailangan mong lakas. Kailangan mong malakas na pangatawan. Then, ito rin ay relaxer. Pinapalakas na yung katawan mo, pero nire-relax din niya dahil kailangan mo ang ma-relax ang katawan mo pag ikaw ay pagod. Grabe, di ba? Then, ito ay gamot sa stomach. When you are in a desert, mga kapatid, meron tinatawag na summer diarrhea. Tama ba, Sister John? Brother, summer diarrhea. Even nagkakaroon ka ng diarrhea kahit wala kang nakain na nakaka-diarrhea dahil sa summer, ano? So ano yan? Dahil sa init? Alimuong, ano? Alimuong. Ito yung best part. Internal blessing. Amen! So, isipin na lang ninyo, kung hindi mo nakain yun, may malaki kang problema sa pagka-travel mo sa desert. Pero alam natin, spiritually speaking, meron itong gamit para sa atin. Kaya nga, kailangan natin ang bitter herb, mga kapatid, para makain natin yung bitter herb, yung mapait na salita ng Diyos na hindi natin kayang ipamuhay. Ano yung langis? Mga kapatid, na katuparan, ang langis, ang simbolo ng langis ay ang Holy Spirit. Without the Holy Spirit carrying the Word of God into our hearts, mapait. Mahirap ipamuhay. Di ba? Mahirap pamuhay. Pag sinabi na, pag ang dalawang magnobya at nobyo, pag sinagot ng babae ang lalaki, sabi ng Matthew, chapter 1, pag sinagot ka niya, kasal ka na sa kanya. Hindi ba mapait yun? Mapait, di ba? Kasi wala, kasal ka pala ako, di ko alam na kasal na ako. Kasal ka na, alam mo, yun ang sinasabi ng Biblia. Matthew chapter 1, verse 18 to 20. Tinawag na asawa ni Jose si Maria, di ba sila kasal? Engaged pa lang sila. So pag ibinigay na sa iyo yung matamis niyang oo, dahil hiningi mo, unless hindi mo hiningi, binigay sa iyo. Ibang masama niyon. Pero pag ibinigay niyang matamis niyang oo, sa iyo, dahil hiningi mo, spiritually speaking, kasal na kayo. Hindi ka na pwedeng humanap pa ng iba. Dahil pag humanap ka pa ng iba, ikaw ay nangangalo niya na. At ang nangangalo niya, hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Mapait? Mapait. Maliban, dalhin ito ng Espiritu Santo sa iyong puso at ipaliwanag sa iyo. Yun ang bagay na hindi ko kaya gawin para sa iyo. Dahil yung Espiritu Santo, ito yung langis. See? Pag dinala niya sa iyo, hindi ka mapapaitan. Hindi ka mapapaitan. But in His time. Hindi yung panahon ko. Ayun, ipapaliwanag ko sa inyo mamaya. Nasusundan po natin. So once na tinanggap natin
yung salita ng Diyos, nakita nyo kung gaano karaming bagay na pwede niyang gawin sa atin, lalong-lalo na yung internal cleansing. Amen? So, kailangan natin yon, mga kapatid. Then, nakita din natin na yung unleavened bread, kailangan kainin ng 7 araw. At walang masumpungan sa inyong bahay na libadura. At tinapay na may libadura. Then, yung libadura ay pampalsa. At sinabi ni Jesus, sa bagong tipan, ang libadura ay katuruan na hindi galing sa Diyos. Katuruan ng mga kapatid, hypocrisy of the Pharisees and the Sadducees. Sinasabi dito na yung 7, kung saan may 7 kapanahonan ng iglesia, walang ibang kakainin ang bride ni Kristo sa kanilang paglalakbay, spiritual journey, na pagkain, kundi puro at dalisay na salita ng Diyos. Pag kumain ka, mga kapatid, ng pagkain espiritual, hindi ito tinuturo sa labas. Sa Katoliko, hindi ito tinuturo ito. Ang Katoliko, meron itong 2 basihan. Yung 2 basihan ng Katoliko ay tradisyon at salita ng Diyos. Gumagamit na sila ng Biblia. Pero pag ang kanilang tinatayuan na aral ay binangga, mga kapatid, ang salita ng Diyos, itatabi nila ang salita ng Diyos, at ang panghawakan nila ay tradisyon. So, napakadelikado yun dahil kung gano'n ang tayo mo, mga kapatid, ang sabi ng banal na kasulatan, pag ikaw ay kumain ng hindi puro dalisay na salita ng Diyos, ikaw ay mamamatay. Aalisin ka doon sa kapisanan ng kongregasyon ng Diyos. So pag inalis ka doon, hindi ka na bahagi ng katawan ng Panginoong Diyos. At kung hindi ka bahagi, wala kang buhay na walang hanggan. Nasusundan natin, mga kapatid. So napakahalaga yung unleavened bread. Sa loob ng bahay mo, hindi lamang, mga kapatid, kung tayo nagtitipon, kundi kahit sa bahay. Tuloy-tuloy yung pangangaral mo sa iyong mga anak. Anak, ito yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Dapat manahan tayo sa bagay na ito. Ngayon, hindi natin kontrolado ang isip ng ating mga anak. Tandaan po natin yan. At hindi natin sila pwedeng pilitin. We could enforce discipline, mga kapatid, pero hindi lahat yan magre-respond. Meron talagang matigas ang ulo, mga kapatid. So, anong gagawin natin? Ipag-pray natin, mga kapatid, hanggang sa palambutin ng Panginoon ng kanyang puso. Diyos lang kami kakayanan niya. Kasi once yung Holy Spirit tinanggap mo, sabi ng banal na kasulatan, makikipag-unahan ka, makikipagbalyahan ka na pumasok sa kaharian ng Diyos. Hindi ka pa relax-relax na papasok, makikipagbalyahan ka, mga kapatid, makikipagtulakan ka. Pag may ayuda ka, nakikipagtulakan tayo sa pilat. Ayuda pa lang yun. Pero ang bread of life, mga kapatid, ang Panginoong Kristo, ang ibibigay sa atin ay buhay na walang hanggan. Di ba dapat makipagtulakan tayo, Sister Jane? Di ba? Makipagbalyahan ka. Hindi lang ako to. Pag sumilip kayo, rin ka sa akin. Ganon dapat natin binibigyan ng pagpapalag ang salita ng Diyos. Then nakita rin natin yung 4 days, then kunin mo yung tupa ng 10 at papatayin mo ng 14 ng Nisan o first month, mga kapatid, 40th day of the first month of the year ng Jewish calendar. So pag tinignan mo, 4 na araw yon. Pero nag-uumpisa kasi ang araw ng mga Hudyo ng 6 p.m. So kung 6 p.m. di ka naman magtatrabaho ng gabi, di ba? So hintayin mo ang umaga para ikaw ay magtrabaho, di ba, Brother Leo? So 6 p.m. tatakbo yan ng 9 p.m., tatakbo yan ng 12 midnight, tatakbo yan ng 3 a.m., at tatakbo ng 6 a.m. Doon ka mag-umpisang magtrabaho dahil araw na. Pero lumipas na ang kalahating araw. Tama. 12 hours is kalahating araw. Right? So kung aalisin mo yung kalahating araw doon sa 4 days, ilan meron na? Nandun kalahating araw. At ang ministry ng ating Panginoon, mga kapatid, ay 3 mahigit, which is considered already as 3.5 years. Nasusundan po natin. Hindi eksakto, pero yung kasi orasan. Hindi naman natin pwedeng gawing 4 days kasi hindi naman umabot ng 3.5. So, most likely, doon tayo sa 3.5. Okay. Bakit? Ano mag-ugnayan ng 3.5 days saka 3 years? Kasi prophetic yun. Pag prophetic, ginagamit natin yung Numbers 14:34. In most cases, tulad ng 70 weeks of Daniel, ng isang araw ay equivalent ng isang taon. So yung 3.5 days, mga kapatid, ay prepare yung tupa upang masigurado na wala itong kapintasan, ay ganoon din i-prepare ang Panginoon. Tinignan sa lahat ng anggulo ang Panginoon kung ito ba ay may kapintasan. Pero sabi ng Biblia, walang nakita sa kanyang kasalanan. At doon siya pinaslang after 3.5 years. Nakita ninyo, ugnayan ng 3.5 days, 3.5 years,
Okay. So nakita din natin na sa isang anggulo, okay, sa isang kaganapan ng aninos sa lumang tipan, pag tinignan mo sa iba't ibang anggulo, iba't ibang katuparan ang makikita mo. I will give you an example. Ang example natin ay yung kay Noah. Pag si Noah ay tinignan mo with the ark, mga kapatid, yung barko na pinagawa ng Diyos sa kanya, makikita mo na si Noah ay na-rapture. Si Noah ay inangat ng tubig, ngunit yung tubig, mga kapatid, ay lumipol din doon sa mga tao na tumanggi sa pangangaral, mga kapatid, ni Noah sa mga tao na galing sa Diyos. So, paano ang application nito? Ang application nito, mga kapatid, si Noah, yung na-rapture. Kung titignan natin sa anggulo ng rapture. So, na-rapture si Noah, mga kapatid, dahil siya yung nangat. Yung salita ng Diyos, mga kapatid, na nag-angat kay Noah, dahil tinanggap niya ito, tandaan po natin, simbolo ng tubig ang salita ng Diyos. Ephesians chapter 5, verse 25, 26, mga kapatid. So, makikita natin, yung nag-angat kay Noah, mga kapatid, ay salita ng Diyos dahil tinanggap niya. Yung arka ay si Kristo. At si Kristo ay sasalubong sa atin, sa alapahat. Tandaan po natin yun. Siya ang sasalubong sa atin, walang ibang sasalubong sa atin. At yung salita ng Diyos na tinanggihan nila sa panahon na kinabibilangan nila, yun naman yung hahatol na parang pinakatubig sa mga tao na tumanggi sa salita ng Diyos. Nasundan mo natin. So yun yung anggulo, pag tinignan mo si Noah, mga kapatid, at ang application mo, mga kapatid, ay rapture. Paano pag tinignan mo si Noah, at ang application mo naman, mga kapatid, ay patungkol kay Enoch. So iba naman yung makikita mo dito. Kasi si Enoch, sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, ay renanslate. Inagaw ng Diyos doon sa presensya ng Diyos. So that is equivalent to rapture. So inagaw si Enoch, mga kapatid, he walked for 300 years with God. Grabe, ano? Kung ano yung hakbang ng Diyos, hindi ng hakbang niya. So di tayo magtataka, bakit siya na-rapture? Kinuha ng Diyos. Bakit siya inagaw ng Diyos? Kasi may darating na dilubyo. May darating na great flood at lulunurin lahat, mga kapatid, nang narito sa mundong ito, walang ititirang buhay. Lahat ng may hininga ng buhay, papatayin. Mga kapatid, so nakita natin, ang na-rapture doon, hindi si Noah, kundi si Enoch. Pero yung dumaan sa Great Tribulation, dito naman ay si Noah, kabalik na. Kita niyo kanina siya ay na-rapture. Dito, siya ay dumaan sa Great Tribulation kasi dinaanan niya yung hagupit ng dilubyo. Nasusundan po natin, mga kapatid. Nasusundan po natin. Isang tao, mga kapatid, pero pag tinignan natin yung kanyang buhay, dalawang kaganapan ang makikita natin. Katuparan. Yung paglabas ng mga Israelita, mga kapatid, muli, kanino ulit ito, na tinitignan natin, kung ang tingin natin, ang titignan natin na anggulo, mga kapatid, ay yung mga Israelita ay naghahanda sa isang hudyat upang sila ay marilis at lumabas doon sa tinatawag, mga kapatid ni Brother Branham. Brother Branham called this earth as a pest house. So, naghahanda sila sa isang hudyat upang makaalis sila doon sa pesting lugar na yon, mga kapatid, at sila ay makalaya. So kung titignan natin sa ganong kaparaanan, ang makikita natin ay rapture. Sila ay naghanda, naghintay ng hudyat, at ano yung hudyat, mga kapatid? Yung mensahe na malaya na kayo. Pwede na kayong, di ba? Yun ang huling hudyat na narinig nila, mga kapatid, dahil na namatay yung panganay ni Paraon. At nung namatay yung panganay ni Paraon, binigyan na ng kalayaan ang lahat ng mga Israelita na lumabas at may mga sumama pa na hindi mga Israelita, na tinawag na multitudes. Sa ating kapanahonan naman, kung titignan natin ang katuparan, tayo ay naghihintay din ng hudyat. At ang hudyat na yun ay yung pakakak ng Diyos, kung saan maririnig natin ang ating pangalan. Michael! Umakyat ka na rito! Brother Leo! Umakyat ka na rito! Piche! Di ba ako sigurado? Hallelujah! See? Tatawagin isa-isa dahil alam ng Diyos ang pangalan natin bago pa man tinatagal sa liputan. Amen. Hallelujah. Tatawagin niya isa-isa. Patay ka man, mapamunin ka, magkakaroon ka ng malwalating katawan, katawan na hindi na namamatay, katawan na hindi na nabubulok. 1 Corinthians chapter 15, verse 51 hanggang 55. Gusto mo ba yan? Siyempre, hindi ka na mamamatay. Tayo ko pang superhero na.
Hindi ka na mamatay, hindi na mabubulok yung katawan mo, mga kapatid, at mabubuhay ka, magpakailan-kailan na. I like that. Kasi dito sa mundong ito, mabuhay ka man ng 1,000 taon, binigyan ka. Let's say na 1,000 taon, upang mabuhay, mamamatay ka pa rin. And after you die without Christ, wala na, doon na lang. Pero ito, mamatay ka man ng maaga ngayon, kung meron kang Kristo, mga kapatid, pagkatapos mamatay, meron ka namang buhay na walang hanggan. Amen. Hindi ka na mamatay doon. At ang kondisyon doon, mga kapatid, hindi mo maipaliwanag. Dahil sabi ni Pablo, kung alam lang ninyo ang kalwalatian na naghihintay sa inyo, sasabihin nyo, yung mga nararanasan yung hirap dito sa mundong ito, kulang pa. Para itumbas doon sa kalwalatian na naghihintay para sa inyo. Nakita ninyo, si Pablo, sinabi niyo. It's indescribable. Pero yung kagalakan, kalwalatian, mga kapatid, na naghihintay sa ating mga kapatid, walang salita, mga kapatid, walang bibig, walang panulat na pwedeng ipaliwanag ito. Amen. But unless the Holy Spirit, mga kapatid, will teach you that, hindi mo makunaman yan. Kaya dito tayo pupunta naman. So, doon naman sa River Jordan. Dahil dito, ang nakita natin yung rapture, yung paglabas nila. Isang anggulo yun. Kung titingin tayo dito sa Jordan, may makikita rin tayo dito na rapture, isang anggulo ulit. Kung saan, mga kapatid, sila itumunton muna sa Gilgal. Ang Gilgal, mga kapatid, is not the promised land, but it's part of the promised land. Naunawaan po natin. Isa itong stopover. Sinong bumabiyahe sa malalayo? Bumabiyahe ka malalayo, Bicol, Sarangani, o saan man dyan, mga kapatid. Kailangan mag-stopover. Hindi ka mag-stopover unless di ka umiihi. Pero kung ikaw ay umiihi, talagang hihinto ka, mga kapatid. Stop over ka, iihi ka, kakain ka, mga kapatid, dahil mahaba yung biyahe, 8, 12, o 15 oras, Bicol, umabot na. Sa inyo, ilang oras umabot? 48? 48? Grabe, diba kayo mata ko doon na singkit na? 48? Grabe. 48 sila. Puri ng Panginoon, grabe, yung init ng puwit mo noon. Yung babiyahe ka na ng 12, sakit na, di ba? Hindi mo na alam paano mo i-posisyon ng mga mo. Yung pa kayong 48, kasi mapapros ka pa na gagamit pa ng anong dito. Roro. So, mga kapatid, gano'n. Mag-isa mo. Yung 48, siguro, 4 yan. O 8, nasa cover. Mga 4. Ay, mas marami pa. Tingnan ninyo. Itong gusto ko makita ninyo. Yung Gilgal is just a stopover. Nag-stopover sila doon, mga kapatid, dahil ipag-prepare nilang kanilang sarili para makamtam, umapa sa kanila yung buong Kanaan. The whole inheritance. So, kailangan muna nilang magkaroon ng circumcision. Hindi nangyari yung circumcision na past Gilgal, ha? Gilgal pala. It's just a part of the whole inheritance. Sila'y kailangan ma-circumcise doon sa part, mga kapatid, ng whole inheritance, at kailangan silang mag-take ng Passover, mga kapatid. Nasusundan po natin. Ang ating inheritance, mga kapatid, ay hindi doon sa wedding supper. Stopover lang po yun. Dahil ang ating inheritance, mga kapatid, yung paraiso ng Diyos ay minsan pang ibababa dito sa lupa. At pag ito'y ibinaba sa lupa, tatawagin itong future home of the bridegroom. Amen. Hallelujah. Kaya yung rapture, marami, mga kapatid, ang iniisip nila, yung rapture, yun na yung culmination, mga kapatid, ng kanilang paghihirap, pagtitiis bilang mga Kristiyano. Hindi po. Stopover lang yun. Pagpunta mo doon, stopover lang. Magkakaroon, mga kapatid, ng tinatawag na wedding supper of the Lamb. Di ba? Kakain kayo doon. Pagkatapos yung kakain, ang kinakain nyo doon ay yung mga salita ng Diyos na hindi nyo naunawaan dito. See, maraming bagay kayo hindi maunawaan dito, pero ang mahalaga, naniwala kayo. Amen. Hindi lang yan. Kung hindi nyo napaniwalaan, mga kapatid, kasi kung meron kang binhi ng Diyos, kahit hindi mo naunawaan, pero feeling mo, parang naunawaan mo. Kaya hindi mo matanggihan, brother na yun. Hindi mo matanggihan. Magtataka ka, hindi ko naunawaan itong salita na ito, pero gusto ko. Pero hindi ko naunawaan. Now, in Mark chapter 9, verse 23-24, Brother Joel, sa Mark chapter 9, verse 23-24, kung di ko nagkakamali, sabi nung ama na may anak na may epilepsy, sabi ng Panginoon sa kanya, sa 23, kung sasampalataya ka, lahat ng bagay ay posible. Amen. Sabi, mga kapatid, sabi niya, Panginoon, gusto ko sumampalataya. Tulungan mo ako sa kakulangan ko ng pananampalataya. So yun ang pwede natin gawin.
Kung hindi natin maunawaan yung salita ng Diyos sa oras na ito, pero alam natin, sa ating puso, hindi natin maitanggi. Hindi natin maitanggi dahil yung katotohanan, mga kapatid, paano mo ito silipin, anumang anggulo, wala kang makitang mali. So we're not going to a place, mga kapatid, na temporary lang. Ang ating pupuntahan ay eternal. Ang temporary ito, ang buhay natin dito sa mundo ito. Marami sa atin, unfortunately, marami sa atin, ang tingin nila sa, hindi intentional kasi makikita mo yung respond nila sa salita ng Diyos. Pag nakakarinig sila ng salita ng Diyos. Unfortunately, yung tingin nila sa mundong ito, parang ito na yung langit. Unless makarinig sila ng salita ng Diyos, doon lang nila na-realize, hindi pala langit ito. Unfortunately ulit, pag hindi sila nakakarinig ng salita ng Diyos, naririting yung kaisipan na yun, na langit ito. So, makaka-break lang na hindi ito langit, ay paghihilig ng salita ng Diyos. Ma-realize nila, hindi ito langit. Ito ay tutunawin ng apoy. Ang mundong ito na inaapatan ng ating mga paa, sabi ng 1 Peter chapter 3 verse 10, tutunawin ito ng apoy. Mga kapatid, kung hindi 1 Peter, 2 Peter. So, saan ka? Kung naisipan ng Diyos, tunawin ito ng apoy ngayon, nasaan ka? Saan ka tutuntun? Maliban, ligtas ka dahil tinanggap mo si Kristo bilang iyong tagapagligtas. See? Tingnan ninyo, but the day of the Lord will come as a thief in the night. Hindi thief in the day. Dahil pag umaga, araw, gising ka. So makikita mo, pag pinagnakawan ka, tanda natin, ang nanakawin dito, kaluluwa mo. Papatayin ka, mamatay ka. Sino nag-aabang sa gabi? Tulog na tulog. Yung pinakamasarap na tulog yung gabi, di ba? So na magnanakaw ang Diyos na nakawin yung kaluluwa mo sa oras na tulog ka. Kaya kailangan, handa ka. Hallelujah, sa lahat ng oras, hindi mo pinapalampas ko. We could be swayed by the things of this world. Sinong hindi? Sinong hindi? Pero kung ikaw ay nainganyo ng mga bagay ng mundong ito, kesa pag-inganyo ng Diyos sa'yo, yun ang napakalaking problema. Kasi hindi ka na makakapag-sweet. Hindi ka makakasweet. Hirapan ako ipaliwanag ang bagay nito, sa totoo lang. Hindi dahil hindi ko alam. Pero hindi ko kayang ipaliwanag dahil may mga taong may sariling mindset. At yung mindset na yun, napakahirap tibagin. Pag yun na yung mindset mo, look, kung ang kaisipan mo ay yumaman at magkamal, mga kapatid, dahil gusto mong gumanda ang buhay mo, ang tanong mo palagi, anong masama doon? Paano mo titibagin yan? Paano titibagin ang pastor yun? Come on. Napakahirap kasi yun ang mindset niya. Hindi mo kayang tibagin yun, ang pwede mo na lamang gawin ay payuhan niya. Ito yung tamang gawin, pero hindi mo pwedeng pakialaman yan. Siya lamang ang pwedeng magsuko niya. Doon ako nahirapan. Baka may isang tao may mindset. Paano mo malalaman na may mindset? Yung bagay na ginagawa niya at yung bagay na priority niya sa buhay. Doon mo makikita. Hindi pa sinasabing mali yun, ha? Baka sabihin ko, Pastor, inuusik mo yata kami, hindi po. Gusto ko lang makita, lalawakan mo yung pananaw mo spiritually. Gusto kong examine mo talaga yung buhay mo. Are you being swayed by the spirit of this world or not? If not, then how does the things of this world affect you? Yan ang tanong, nasusunod. Sabihin mo, hindi naman ako na-apektuhan ng mga bagay ng mundo nito. Ang kayamanan, ang mga material na bagay, ang mga kaibigan, ang mga posisyon, hindi naman na-apektuhan yan. Wala yan, wala akong problema. Is it? Huwag piling mo pag nawala lahat yan, kawawa ka. Come on. Ang itinuro sa atin sa mensahe ay look unto Jesus. Amen. Pag tumitingin na kay Kristo, mga kapatid, nawawala lahat yung bagay niya. Accessory lang yan. See, ang mahalaga, yung sasakyan, hindi yung accessory. Kahit napakaraming accessory, ang ganda ng nilagyan mo na, dinowan mo yung motor mo. Tinanggal mo yung, ikinonekta mo sa, parang, di ba, may nag, ano ginawa mo doon? Tambot ka doon, manipod. Ano mo para, hindi mo kabutin doon sa tambot show, para pag inarangkada mo, pang resto, tingnan yun, tulog pala, pag-resto, scooter pala.
Sabi mga kapatid, scooter yan, pero tunog pang, ano yun, Dukake na. Dukake! Tunog Dukake na! Bakit nga? Saan? Scooter na pala! Di ba? Tapos lalagyan mo ng mga accessories na napakarami, di ba? Tapos, yung pangatlong, patok na makina mga kapatid. Wow, ang ganda ng motor mo, palyado. It's that accessory. Naundawan natin. Kung meron kang, di ba, ang mahalaga, yung usefulness mo. Nahatid ka ba doon sa pupuntahan mo? Nahatid ka ba? Nasa tamang kondisyon ba yung makina pala eh. Pero kung palagi kang nag-aspire na magkaroon pa ng better things, sabi mo, hindi yan. Kailangan mo ba talaga yan? Sa paglilingkod mo sa Panginoon? O kailangan mo yan sa pagharap mo sa tao? Ha? Come on. Para maging magandang tingin ng tao sa'yo. Come on, church. China-challenge ko kayo. Hindi ko kayo nangusig. China-challenge ko kayo. Ito yung difference, mga kapatid, na makita mo kung anong hinihingi ng Diyos at hindi. Once na hindi mo ma-realize ito, hindi magbabago yung takbo ng isip mo. Kasi ang hirap mong umalis doon dahil may mindset ka. Ang hirap ipatid yun, yung mindset na yan. Alam niyo sa Israel, mga kapatid, naalala niyo yung babae na walang asawa, walang anak? Napangasawa niya yung 7 kapatid? Only because walang anak. Nasusundan ninyo. Grabe, no? Sabi, sa nakikita ko, sabi mo sana, na. Yun. Sabi, mga kapatid, kung nasa si Jesus, sino magiging asawa ng tao na yan? Pag siya ay pumunta sa langit. Eh, lahat ng magkakapatid na 7 na pangasawa niya. Kasi kailangan, pag namatay yung panganay, hindi nagkaanak, yung second in line, kailangan asawain niya yun. Sabi, ang purpose, para magkaanak. Kasi hindi pwede hindi magkaanak yung napangasawa ng kuya mo. Hindi pwede maputol ang pangalan niya. Sa Israel, kailangan magpatuloy. Eh, namatay yung pangalawa, wala pa rin inasawa ng pangatlo. Namatay yung pangatlo, wala pa rin inasawa ng pangapat, hanggang umabot sa parang 7. So, tines nila si Kristo, sino bang maging asawa niyan? Sabi ni Kristo, magkakamali kayo. Doon sa langit, para tayo mga-anghel. Nag-asawan ba mga anghel, pastor? Wala ka naman kitang babaeng anghel. Tingnan niyo kung may babaeng anghel sa Biblia. Sa sine meron, di ba? Pero tingnan niyo yung Biblia, wala kang makikita ang babae. Balikan niyo kung may nakita kayong babaeng anghel. Wala. Walang babaeng anghel. Lahat ng anghel ay lalaki. Which only means, mga kapatid, wala nang sex glands naman. Wala ka ng sex glands doon. So, wala ka ng sex glands, wala ka ng pagtingin sa babae o lalaki. Kaya sabi niya, mamahalin kita hanggang sa kabilang buhay. O, hindi na. Pagdating doon, kapatid mo na yung asawa mo doon. So, wala yung sumbahan na yun. Sister Mami, pagsumpak, yung loko mo ko. Dito lang yun. Binigyan ka lang ng kasama mo rito, tulad ni Adan, upang hindi siya malungkot, meron siyang katulong. Pero pagdating doon, wala nang magpapalungkot sa'yo doon. Kasi ang asawa mo doon, lalaki ka man o babae ka man, ay si Kristo. Ano pa kaya ang hindi kayang ibigay ng Diyos ni Kristo sa'yo? Ang ibibigay lang ng asawa mo dito ay kagalakan, di ba? Nakasama mo siya. Kapag kwentuhan kayo, napapalabas na yung ngipin mo, pag ikaw ay pinapangiti, why am I taking this up to you? Kasi pagdating natin doon sa wedding supper, para na tayo doon sa kalalagayan, mga kapatid, ni Joshua. Sabi ko, dapat doon umiikot yung kalalagayan natin. Nung sinabi, mga kapatid, ng captain of the host, mga kapatid, ikaw ba'y kakampi namin o kakampi nila? Sabi niya, hindi. Bilang niya kung ikaw sinagot ng gano'n? Hindi. Ikaw hindi ka ganang hindi mo ganang tatakbo sa isip mo. Pero sabi niya, I'm the captain of the host. Ako ang captain of the host ng Diyos. Ako ang kapitan ng kulikong ng Diyos. Alisin mo ang sandals mo dahil ang tinutungtungan mo ay isang banal na lugar. Now, ito rin ang sinabi nung nandoon sa burning bush. At tignan lang niya ang reaksyon ng dalawa. Si Moses, nung sinabihan ng dalawang, tinanggal niya yung kanyang pangyapak at siya ay sumamba sa Diyos. Nung ginawa din yun, nung sinabihan din si Joshua, ang gagamit mga kapatid kasi sa pares ng history nila. Diba? Sa history nila, hindi magbata nila. Tinanggal din ni Joshua yung kanyang pangyapak at inukurin siya. Anong nakita ni? Diba? Anong pakilala, mga kapatid, ng burning bush? I am the God of Abraham, Jacob, and Isaac. Diba? Pinakilala niya ang kanyang sarili, mga kapatid. So, sino yung nandoon din? Sino yung nandoon? Naniyukuan din ni Joshua. Wala yung ako ni Diyos.
Diyos na nag-immorte. Diyos na nagpalit ng anyo sa katauhan ng Captain of the Host. Nasusundan po natin. Hindi kasi naunawa ng maraming pananampalataya ng Diyos ay omnipotent, omnipresent. Pag inalis mo yun, nakatangian ng Diyos, hindi mo maintindihan na kayang sabay na ginagampanan ng Diyos ang dalawang bagay. Hindi ang dalawang bagay. Doon nga sa Aperam, 120. Namin siya sa 120. Hindi ang dalawa. At sa Jeremiah 23, 24, 23. Sabi, pinupuno niya ang lahat ng kalawakan at bigdig. Wow! Walang limit yun. Nakikita ninyo mga kapatid. Hindi mo pwedeng ilimit yung pagkilos ng Diyos na pwede niyang gampanan ang lahat, maraming bagay sa isang pagkakataon na sabay-sabay na siya yun. Nasa iyo siya, nasa akin, nangungusap siya. Diyos na nasa iyo, Diyos na nasa akin. Diyos na nasa iyo, Diyos na nasa iyo. Kabuuan yun. Ano yun, Pastor? Kasi omnipotent siya sa omnipresent. Pwede niyang sabay-sabayin ganapin ang mga bagay sa isang pagkakataon. Amen. Kaya nung sinabi, may boses doon sa langit, yun ay kasama, may boses, may anyong kalapati, yan ang Holy Spirit, at nandoon yung anak, baptisman sa River Jordan. Hindi kaya gampanan ng Diyos yan ng sabay-sabay. Anong dahilan, Pastor? Bakit kailangan niyang gampanan niya ng sabay-sabay? Kasi may gusto ipakita. May gusto ipakita na ang mga anak ng Diyos may pwedeng tawagin Ama. May gusto ipakita na may banal na Espiritu Santo na pwede kanyang ipanganak bilang anak ng Diyos. At may gusto ipakita doon ang Diyos na tunay na gawin ng anak ng Diyos. Kaya sabi ng 1 Peter 2:21 mga kapatid, 2:19 o 21, nag-iwan ng footstep ng Panginoon na kailangan natin, na ehemplo na kailangan natin na sundan. Sabi ng 2:19 2:21. 1 Peter 2:21. For even hereunto were ye called, because Christ also suffered for us, leaving us an example, that ye should follow His steps. We're required to follow His steps. Hindi pwedeng hindi natin sundan, mga kapatid. So sabi mga kapatid, pagkatapos na pinahubad yung kanya at na-recognize na yung Diyos yung kausap niya, sabi niya mga kapatid, anong gusto mong ipagawa sa akin? How to interpret that? Unang-una, ang captain of the host ng Israel ay si Joshua. Nasusundan po natin. Siyang inutusan ng Diyos na magsampa sa Israel sa promised land after the death of Moses. Susundan natin mga kapatid. So siya yung captain of the host. Pag captain of the host ka, ikaw yung nagtitimon. Ikaw yung nagtitimon saan pupunta at saan, mga kapatid, anong gagawin nung sumusunod sa'yo. Sino yung captain of the host? What is host? In the first place, host is everything that God has created. The moon and the earth, the moon and the sun, the earth, the stars, and everything that has life in it. Yan ay nasa disposal ng captain of the host sa pagkirap. Amen. Kasi sugo ako ng mga putakte. Anong putakte? Hornets, bees. Ang mga ipaglaban Israel, pero sabi ng Diyos, sabi niya, gapitin nyo ang dalawang hari ng Amorite. Sabi ng Diyos, pero anong ginawa ng Israel? Sila ba nakipagbaka? Kasi most of the time tayo ang gumagawa ng hakbang sa mga problema na kinakarap natin sa buhay. Na hindi natin nare-realize yung captain of the host, gustong siya ang magtimon ng buhay mo. Amen. At pag siya nagtimon ng buhay mo, mga kapatid, all the host, all that God has created, nasa kanyang disposal. Tignan niyo ito, putakte ang ginamit niya. Our church. Ito lupa, yung earth. At his disposal. Pinuka niya yung lupa, mga kapatid. At nilabong sila datan na kung may question sa authority ni Moses. What is that? The earth is created by God and it is part of the host. But if the Lord make a new thing, and the earth open her mouth and swallow them up with all that appertain unto them, and they go down quick into the pit, hell. Grabe ito, dinirekto talaga sila. Then he shall understand that these men have provoked the Lord. Kinunta nila si Moses, sabi nila, mga kapatid, hindi siya karapat-dapat na mamay. Siniraan siya. Ano sinabi ni Moses, mga kapatid? Kung hindi gagawa ng bagong bagay ang Diyos ngayon. Kasi meron nang ginagawa. Natabilang bagay, yung pillar of fire, diba? Tinarang yung mga Ehipto. Pero dito, bagong bagay, sabi niya, kung hindi luluha! Yung earth at lamunin kayo
See? Don't wait na ganun ang gawin ng Diyos. Sometimes, we wait. Hintay tayo na ganun ang gawin ng Diyos. Wow! See, pag sobra na ang ginagawa natin sa pagmamak ng kapangyarihan ng Diyos, may dakilang bagong bagay na gawin ng Diyos. Nakamanghamangga, not in your advantage. Definitely, mga kapatid, for your disadvantage. At grabe yun. Nung lumuwa yung lupa, diniretso sila sa impyerno. Grabe. Diniretso sila, mga kapatid, sa impyerno. Look at that. Huwag natin, mga kapatid, ubusin ang pasensya ng Diyos. Ang Diyos walang hangganan ng kanyang pagmamahal. Walang hangganan ng kanyang habag at awa. Pero sabi niya, mga kapatid, sa Genesis, mga kapatid, hindi palaging makikipagpunyagi ang Espiritu ng Diyos sa tao. So may limit din pala. At pag na-reach mo yung limit, mga kapatid, beware. Wala na yung kapatawaran. At pag wala na yung kapatawaran, kahit anong sigaw mo, kahit anong pagmamakaawa mo, hindi ka na pagkikinggan ng Diyos because you have crossed the line. Yun ang ayaw natin na mangyari sa atin. Kaya ngayon, pinapakita sa atin yung kalalagayan ng full submission. See, after the circumcision, after the Passover, mga kapatid, ang ipinakita doon ay isa, mga kapatid, na mananampalataya na in full submission to the captain of the house. Anong nakita natin sa chapter 19? Verse 8. After the wedding supper. It is the marriage of the Lamb. And in the marriage of the Lamb, anong suot ng mga saints? Fine linen, which is the righteousness of the saints. If you are righteous, mga kapatid, are you in full submission to God? Yes! Take it down. After the Passover, after the wedding supper, may gustong gawin, mga kapatid, yung Lamb. May gustong gawin yung captain of the host. Yung captain of the host, gusto niya, mga kapatid, makita na in full submission na yung susunod sa kanya, yung kordero ng Diyos, may susunod sa kanya, mga kapatid, that are in full submission. Nandun sila sa kalalagayan, mga kapatid, na meron silang fine linen, which is the righteousness of the saints. May gustong gawin ng Lamb, ang gustong gawin ng kordero ng Diyos. Pagkatapos ng wedding supper, mga kapatid, ang gusto niyang gawin ay maghatol at makibaka. Anong gusto niyang gawin ng captain of the host? Oh, hallelujah. If that is not a perfect captain, type and shadow, I don't know what you will call that. Can you see that? Can you see it? Amen. Ibangga mo lang yung chapter 19, verse 11, pababa. 8, pababa. Makikita mo kung ano yung nangyayari. Amen. Stop over lang yung wedding supper. Stop over lang yung Passover sa Gilgal. God. Can you see that? But after the Passover, there is a war raging, led by the Lamb of God. Hallelujah! There's a war raging after the Passover at Gilgal, to be led by the captain of the host. Who is the Lamb of God? God in the Lamb. Who is the captain of the host? God in the captain of the host. Who is leading the fight? God. Same. Ito yung kinagagalakan natin ng mga mananampalataya. See, they could not prove what is the sequence of events na mangyayari. Tayo nakikita na natin yung sequence of events, the things that shall come para sa mga mananampalataya when we look at the shadow. Pag tinignan natin yung shadow, nakikita natin kung ano yung darating at magiging magaganap para sa atin. Sila, hindi nila alam ito. Saan naman pumunta po na kayo? Texan. Ang natatanggap din nyo na mensahe ngayon, ang tawag dito ay eschatology. Sino lang, mga kapatid, ang may karapat sa eschatology? Yung mga learned scholars, yung mga doctor of divinity, yung may master of divinity, mga kapatid. Tayo, ako nga, hindi ako natapos ng theology. Wala akong theology. Pero binibigyan tayo ng mensahe, higit pa sa alam nila. Amen. Niluto sa apoy. Hindi ba kayo nagaganap nito? Dapat nagaganap tayo. Amen. Dahil tanongin ninyo, yung mga may-ari ng malalaking mall, yung may-ari ng malalaking businesses, mga kapatid, tanongin ninyo sila, unless they are believers. Pero kung hindi sila believer ng mensahe sa huling kapanahonan, hindi nila alam. Hindi nila alam, mga kapatid,
Ano ang pagkakaiba ng mensahe natin sa mensahe nila? Hindi nila alam na sa atin hindi pwedeng mag-preach kung magulang, isang babae sa iglesia. Pero sa kanila, may pastora sila, may isang leader silang babae na hindi nila inaalintana na ayaw ng Diyos yun. Kung ayaw ng Diyos, yun ay nasa ilalim ng sumpa. Pero patuloy pa rin nilang ginagawa at ayaw nila yumuko sa kalooban ng Diyos. Sabi ng Diyos sa 1 Timothy chapter 2 that woman should not usurp authority in the church. Anong ibig sabihin ng to usurp authority? Huwag dapat pangunguna ang isang babae sa iglesia. Ba't mo pa rin ipagpipilitan? Kung ayaw ng Diyos, dahil wala kang hiya sa Diyos. That's simple. Ganon kasimple. Wala kang hiya sa Diyos. Kaya, ayaw mo na isabit yung sarili mo sa kalooban ng Diyos. Di, may boses ako, binigyan ako ng boses ng Diyos. Hindi ka nga lang kumakanta nagpipreach ka ba habang kumakanta ka? Hindi ba alam ang lugar mo? Sabi, mga kapatid, ng banal na kasulatan, chapter 14 ng 1 Corinthians 34, manahimik ang babae sa iglesia. Kung meron siyang tanong, tanongin niya sa kanyang asawa. Paano kung wala akong asawa, pastor? May asawa ka, si Kristo. Tanongin mo si Kristo. Ang asawa ng kongregasyon, pastor. So pwede magtanong sa pastor. See? Wala kang maidadahilan. Tanongin mo, huwag kang madaldal sa iglesia. Sabi nyo, pastor, binigyan lang yan na isang utusan dahil yung mga babae sa Korinto ay mga chismosa, madaldal lang sila. Hindi po. Utos ng Diyos yan. Bakit? Makikita natin ang sagot sa 1 Timothy chapter 2, Brother Joel. Ang babae nahulog sa pagsalangsang, hindi ang lalaki. Kaya ayaw ng Diyos na pag ang babae ang nagdadala ng salita ng Diyos ay mali ang itinuturo niya. At yun ay kapapahamak ng buong kongregasyon. Dahil siya ang nahulog sa pagsalangsang. For Adam was first formed than Eve. One first point. And Adam was not deceived. Second point. But the woman being deceived was in the transgression. 2. Notwithstanding, she shall be saved in childbearing if they continue in faith and charity and holiness and sobriety. May nalaktawan tayo yung 10. At 11. Let the woman learn in silence. Let the woman learn in silence with all subjection. But I suffered not a woman to teach, nor to use her authority over the man, but to be in silence. See, pero okay lang sa atin, umaten sa mga pananampalataya, mga kapatid na nagpipreach yung pastora. Biruin niyo yun. Wala pala siya sa kalooban ng Diyos, pero tuwang-tuwa ka, pinapalakpakan mo. Oh, praise God, hallelujah! Yun pala, wala sa kalooban ng Diyos yung kanyang ginagawa. Nakita niyo mga kapatid? Nakita ninyo yung sequence of events. Sana nakita ninyo na napakalinaw. See, that's yung happening doon sa Gilgal, mga kapatid, meron din itong contrast doon sa nangyari sa New Church sa Santa Monica. At sino yung subjects doon? Tayo. Tayo yung gumaganap doon. Yung wedding supper tayo yung naroon. Yung kasama ni Kristo na bababa tayo yun. Amen. Revelation 17:14, tawag sa atin doon, mga kapatid, they are called, chosen, and faithful. Amen. Ano sila? Hindi ka lang tinawag, pagkatapos ng upo ko dyan, wala kang gagawin. Pero you get involved. Paano yun, mga kapatid? Kung tinawag ka, chosen ka, nung ginos ka, kaya ka dito, mga kapatid, kararating lang ni Brother Leo, Brother Leo, magyan sila. Gulat si Brother Leo. Diba? When you are given a task, do it with all your heart. Kasi may nakita sa inyo na yun yung inyong gift. And you will shine in that gift. Hindi dahil sa anumang bagay. Sino magsasabing hindi gift ni Brother Kel? Mga kapatid, ang pag-ialisi. Taas ang kamay. Sino magsasabi na hindi gift ni Brother Joel ang pagtuturo? May problema ba kayo sa pagtuturo ni Brother Joel? Nakita ninyo, when you are placing that ministry, mga kapatid, at tinanggap mo ng buong luwag, ito yung importante kasi dito. Yung wala kang reservation. Pag tinanggap mo isang ministry, may tumatakbo sa isip mo na hindi maganda yung takbo ng ministry mo. Tingnan mo si Brother Kerr, hindi ko siya inaangat. Pag tinanggap mo yung ministry, tingnan niyo si Brother RJ. Diba? Once sa tinanggap mo yung ministry, tinanggap mo with all your heart, walang ifs, buts, o baka binibigyan mo ko ng ministry dahil baka don't do that, hindi papapalain yung ministry mo. May encounter ka na problema sa anong gawin sa ministry mo. Pero pag tinanggap mo yan with all your heart,
happy ka, ginagawa mo yun, mga kapatid, i-bless ng Panginoon. Sino magsasabi na hindi siya nabibless? Kay Brother Artie. Di ba? Kumusta ang boses niya? Pastor, siya lang nasa tono. Pagka ikaw, wala ka sa tono. Di ba? Lahat tayo nagkakamali tayo. Kanya sinalang siya for the first time. Song leader. Pagkasalang sa kanya, he came out, mga kapatid, with flying colors. Anong tawag dyan? Gift. Kung sumemplang siya, doon sa unang salang niya, napilitan lang siya. Pero pagkasalang sa kanya, he came out with flying colors sa gift. Sabi ko kay Brother Kel, kasi actually, Brother Rolly, kung ikaw dapat ang mag-MC nung araw na yun. Pero sabi ko, mayroong ministry na si Brother Rolly. Hindi dapat siya ipupunta doon sa ministry niya. Kasi may ministry siya. So, kinausap ko si Brother Kel, sabi ko, Brad, ikaw mag-MC. Tinanggihan ba ako? Tinanggihan mo ba ako? Hindi mo tinanggihan. With all his heart, mga kapatid, pagdating ng gawain, nakita ninyo, lamog yung church. Nawala yung formality. Di ba? Tama! Tama ba ako? Hindi. Nawala yung formality, hindi. Tama! See? Nakita niyo ba kumitan si Brother Leo? Hindi. Di ba? Pag si Brother Leo hindak, isa lang ibig sabihin niya. Bless niya. Umagan si Brother Leo. Nag-MC. Nung nagsasang leader, mga kapatid, si RJ, umagan din niya. Ano ibig sabihin niya? Pagkatapos si Brother RJ, nag-lead ang prayer si Brother Leo. Sabihin mo, kumali ako. Sabi ni Brother Leo, nakita ko sa aking kapatid na meron siyang gift. Sinabi mo yun. Kahit ibang tao, nakita. Hindi lang si Pastor, nakita na ibang tao. Kasi tinanggap niya with all his heart. Hindi siya nag-complain. Once na nag-complain ka, may sabit yan. Kasi may reservation ka, hindi problema. Okay, huwag ka mag-complain naman. Alam ko, paminsan-minsan, binibigay mo yung microphone sa iba. Huwag mong gawin yun. You have a voice. Nakita ko yun. Itinig ka, kaya kita binigyan ng microphone. Pag binigyan ko kayo, tanggapin ninyo kung kaya nyo. Pag di nyo kaya, sabihin nyo, Pastor, yung binibigay mo, di mo kaya. Pero gusto kong gawin. Fine. Oh, tutulungan ka ng Diyos. Tutulungan ka kung hihingin mo. At sabihin mo, tulungan ako. Tingnan. Aminin natin, may problema sa boses si Brother Kev. Binigyan ba ng solusyon ng Diyos yun? Tama! Oo, asawa niya mismo. Kaya huwag ka mamamsiyan. Kostang na loko. Nadisgrasya na mamamsiyan ko. Bibigyan ng solusyon. Ano sabi pa ni Moses? Ako, isusugo mo. Hindi ako marunong magsalita. Hindi ako marunong magsalita. Anong sabi ng Diyos, mga kapatid? Kung hindi ka marunong magsalita, ang gagawin ko na tagapagsalita mo, si Aaron, may solusyon. Meron. Kung gusto mong gawin ng isang bagay, wala kang kakayanan, mga kapatid, don't worry. God will provide you. Ipoprovide niya kung ano yung kailangan mo. Pero kung meron kang gift at inaayawan mo at ginampanan mo pa rin, may problema sa'yo. Kaya suko mo muna lahat yan sa Panginoon. Suko mo para mapagpala ka. Suko niya lahat. Once na meron kayong agam-agam, nilagay pa ako rin mo, may pang-agenda ka. Buto ka. Parang yung sinabing sinungaling ako. When I put you there because I see in you a gift. Nothing else, nothing more. Kung meron akong agenda, sa oras na ito, patayin ako ng Diyos. Alisin ako bilang pastor niyo. Wala akong hidden agenda. Ang gusto ko lang lumabas yung gift ng pakinabangan ng church. Other than that, mag-isip ka, humingi ka ng tawad sa Diyos. Mali yung isip mo. Mga kapatid, tayo kamay lahat, tayo mo naman yun. We don't have to do that. Kasi meron tayong captain of the boss. He will provide us everything. Sa Joshua, is that chapter 5, verse 10 and 13. Sabi mga kapatid ng Joshua, araw, manatili ka dyan sa Gibeon. Buwan, manatili ka dyan sa Edom. Anong nangyari? Sumunod ba? Sumunod. Sometimes, God will give you the power of spoken word. Kung wala ka ng asahan talaga, ibibigay ng Diyos sa iyo spoken word upang yung kailangan mo, salitain mo at ipagkakalog niya. And if we translate that into prayer, sabi ni Kristo, huwag ka lang magduda, ano man ang hilingin mo, kung hindi ka magdududa, makakamta mo. Amen. What is that? Spoken word. In prayer form nga lang.
At yan yung ministry natin sa uling na panahonan. Time will come, we'll just speak the word. Pinatunayan ng mensahero natin. 5 squirrel. Binanggit niya, let there be squirrel there. Nagkaroon. Let there be squirrel there. Nagkaroon. Sino may ministry na ganyan sa buong mundo? Natin makikita. Yung pilay nakakalakad, yung guling, yung bulag nakakakita. Pero yung out of nothing at magkakaroon, that's spoken word. That's the power of God given to man. Amen. Walang makagagawa niyan, kundi si Kristo at ang kanyang bride. Amen. At yan ang mensahe na ating dinideclare sa huling kapanahunan. Hallelujah. Dinideclare natin na tama yung mensahe at hindi tayo hatulan ng curse. Sila, maaaring magiging malaki yung ministry nila, sikat sila, pero there's a curse behind that thing, mga kapatid, na tinatawasan niya. Papalat tayo. Amen. Papalat tayo. Let us pray. Father God, we bow our heads dahil kami po'y nagagalak sa umagang ito. Pinakita mo, Panginoon, gaano kami kapalad na mayroon kaming mensahero na sinaysay sa amin, Panginoon, paano kami maghanda. Itong aming tinatalakay ay paghahanda ng nobya. And yet, it is a revelation. You have given to the prophet at yung prophet naman binigay sa amin. Ang ginagawa lang namin po bilang mga pastor, dinidiinan lang po namin. At kung nakakita kami ng bagay na magdidiin dito, na matatawag na shadow, Panginoon, nagagalak kami, Panginoon, dahil lalong tumitibay ang aming nakikita sa mensahe. Kaya salamat, Panginoon. Salamat. Salamat din, nandito kami, nagtitipon kasama mga kapatiran. Salamat, Panginoon, dahil alam namin hindi kami nag-iisa na mararapture. Meron, Panginoon, kaming kasama. Lord God, at salamat, patuloy ka, Panginoon, na nahabag sa church na ito. Yes, Hindi Lord. mo binibigay kung anong nararapat. Binibigyan mo pa kami ng chance, Panginoon, na makalakad ayon sa iyong banal na kalooban. Amen, Lord. At patuloy namin pinapanalangin si J.M. Panginoon. Abutin mo po siya, Lord God, at iba pang mga kabataan na kailangan nilang tulong mo, Lord God, upang makalakad sila ayon sa banal na kalooban mo. We don't want to judge him, Lord God, but we want, Lord God, to extend our mercy and understanding to him. Nanawa maramdaman niya, Panginoon, na may nagmamahal sa kanya sa lugar na ito. At handang unawain siya, handang tulungan siya, at handang mahalin siya. Panginoon, salamat muli. Panginoon, sa kabutihan mo sa aming lahat, binabalik po namin ay isang bagay lamang, ang aming pagpupuri, ang aming pasasalamat, ang aming, Lord God, pagsamba na walang hanggan sa kabutihan mo sa aming lahat. Talian mo po kami ng tali, Lord God, ng pagmamahal na hindi kaya talagin, Panginoon, ng kaaway. Hanggang sa ikaw ay dumating upang kami po ay sama-sama na nagsusuportahan, Panginoon. Lord God, at nagbabatihan sa aming mga kamalian at nagtutulungan, Panginoon, sa aming mga kahinaan. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, ito pong aming dalangin lahat ng banal mo magsabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tinatawagin ko na po si Brother Kiel. Hallelujah, para isa lang ating gawain. Brother Kiel. Praise. Tayo pong lahat ay umuko at manalangin. Panginoon, salamat po muli sa araw na ito, Panginoon. At muli ka naming napaglingkuran. Lord, gamitin mo ang buhay namin ito, Panginoon, para sa iyong kapurihan, para sa iyong kalwalitian. Tulad nga, Panginoon, na aming inawit, I worship you, Lord. Pinupuri ka namin, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming Diyos na dakila. Ikaw ang aming Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang aming Diyos na nagmamahal sa amin. Oh, Lord God, tulungan po kami, Panginoon, na makasunod tayo sa iyong sakdal na kalooban. Salamat, Panginoon, sa patuloy na paggamit mo sa aming mahal na pastor, na patuloy na pinapaalala sa amin ang iyong salita. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkukulang namin sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin namin na nawa buong buo namin na may pamuhay ay iyong salita. Lord, narito kami, Panginoon, sa libutan na ito, Panginoon. Nawa magliwanag kami, Panginoon, ng sanlibutan na ito. At maging asin kami ng kauhawan ng mga tao, Panginoon. Nawa makita sa buhay namin ang buhay mo, Panginoon. Lord, personally, nagpapasalamat ako sa iyo, Panginoon. Sapagkat nung Biyernes ng gabi, Panginoon, pinagsaktan ako ng tiyan na namimilipit ako sa sakit ng tiyan. Nakala ko kinabukasan, hindi na ako makakapasok. Subalit napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Sumisigaw na ako na sakit. Ngunit pagdating ng ating gabi, Panginoon,
Parang pinawi mo na uling, Panginoon. Pinawi mo na itong ang sakit nito. Napakabuti mo, Panginoon. Pangalawa, Panginoon, sa aking anak na bunso, kinagat ng aso. Ngunit ang ngipin ng aso, hindi tumalab sa kanyang bibig. Hallelujah! Oh, hallelujah. Nakita ko, Panginoon, ang sinabi mo, na anumang kamandagi, hindi tatalab. Amen. Na nakapalataya kami sa iyo. Panginoon, imposible yun. Tama. Ang talas ng ngipin ng aso. Bali, maraming nagtataka. Maraming nagtataka kung bakit, ano ang nangyari. Sabi ko, kapangyarihan ng Diyos. Tama. Hallelujah, purihin ka, Panginoon, sa kabutihan mo. Oh, Lord God. Patawarin mo kami, Panginoon, kung nagkukulang kami sa iyo. Patid mo, Panginoon, ang laman ng aming puso. Nais namin makasunod sa iyo, Panginoon. Dalangin namin na patuloy mong pagpalain ng aming mahal na pastor. Patuloy mong ibigay ang kalusugan sa kanyang katawan. Huwag mo siyang bigyan ng karamdaman. Sampu ng kanyang sambayan. Pagpalain mo sila parati, Panginoon. Sapagkat siya'y nagpapagal sa iyong ubasan, Panginoon. Lord, ganon din sa aming mga kapatiran, Panginoon. Tulungan mo kaming lahat na makasunod sa isang dahil na kalooban. Dalangin din namin ang aming mga kapatid na hindi nakarating, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang magpaabot sa kanila ng iyong dakilang pag-ibig. Lord, nawa sama kami sumalubong sa iyo, Panginoon. Huwag mo, Panginoon, na may malagas, pabayaan na may malagas pa, Panginoon, na may maiwan pa. Tulungan mo kami na magkapit-bisig kami, Panginoon. Magtulungan kami, Panginoon, upang umangat ang antas ng aming pananampalataya. Sabi ko nga sa aking anak nung nakaraan na may sakit, anak, papanalangin kita, subalit kailangan sumampalataya ka rin. Sabi nga ng Panginoon, ang nagpagaling sa iyo ay ang iyong pananampalataya. Kailangan ng pananampalataya upang makamit ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Lord, salamat sa kabutihan mo sa amin, Panginoon. Oh, hallelujah, Lord. I-bless mo rin ang mga ginamit mo sa araw na ito, Panginoon. Patuloy mo silang pagpalain. Ang aming music ministry, ang aming isong leader, ang aming teacher, na patuloy na nagpapagal, Panginoon, sa paghanda na maiparating sa amin, Panginoon, ang doktrina ng aming simbahan, Panginoon. Ikaw na po, Panginoon, na umabay sa amin, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, na sa paglabas namin dito, Panginoon, ay binabantayan kami ng libong anghel, Panginoon. Nawa, sa pagsabak namin muli sa sanlibutan, Panginoon, ay tulungan mo kami, Panginoon, na pagtagumpayan ito kung paano mo ito napagtagumpayan. Muli po, Lord, mapasayo po ang wala hanggang papuri sa tali at mga pangyarihang pangalan ng aming Panginoon Kristo Jesus. Ito po ang aming samo at dalangin. At lahat ng banal magsabi na, Amen. Amen. Praise the Lord.